Mga ka-Republic, tumuhog ng back-to-back wins ang Hinebra nang pataubin nila kagabi ang Phoenix LPG Masters. Kinalimutan muna ni Justin Brownlee ang friendship nila ng Phoenix import na si James Dickey. Sa simula ng laban ay napakatalas ng outside shooting ng Fuel Masters. Tuwing didikit ang Hinebra, may ganting 3-point shot ang mga bataan ni Charles Chu. Ngunit pagdating ng second half ay nag-take over na si Justin Brownlee upang ihatid ang Hinebra sa kanilang pang-apat na panalo. Samantala, sa mas naunang laro ay tinambakan ng Magnolia ang SMB. Hindi sumipot sa laban si Justin Patton at sinamantala ito ng hot shots. Naghahanda ng demanda ang Beermen laban sa unprofessional na import. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sobrang nadismaya hindi lang ang mga fans ng SMB, kundi ang buong coaching staff sa hindi pagsipot ng kanilang import sa laro kagabi laban sa Magnolia. Resulta, tinambakan ng hotshots ang tila walang kalaban-laban na kupunan ng San Miguel. Maalalang nagpakita na ng kawalang ganang maglaro si Justin Patton nang harapin nila ang ROS. Natalo sila rito 112-116. Sa larong ito ay may 12 points lang si Patton. Maraming minuto ang nakaupo lang siya sa bench dahil may 5 foul na kaagad siya sa pagsisimula pa lang ng second quarter. As per report, hindi na raw ito umattend ng team practice. The day before ng laban sa hotshots ay no-show pa rin ito, pero nagpasabi raw na hindi maganda ang pakiramdam, pero sinabi rin na darating ito sa oras ng laban. Hindi ito dumating. Naglaro ang SMB with all-Filipino lineup na sinamantala ng Magnolia. Matapos ang manipis na pagkatalo sa Hinebra, kailangan ng hotshots ang isang bounce-back win na madali nilang nakuha laban sa isang team na wala ngang import. Kumbaga, maaga nilang sinakmal sa liig ang Beermen na umabot sa 26 points ang kanilang lamang 88-62. May kabuuang 34 points contribution si Clint Chapman. Nag-top score naman para sa SMB si CJ Perez. May inihahandang kaso ang SMB laban sa kanilang import. Sa karagdagang report, paparating na di umano si Benny Boatwright para tulungan ang SMB na isalba ang kanilang kampanya. Dumaos do sa standing ang Beermen sa 3 panalo, 4 na talong record. Kung record sa team standing ang pag-uusapan, umakyat ang Hinebra sa solong 4th place matapos padapain ang Phoenix sa kanilang sagupaan kagabi. Inisang tabi muna ni Justin Brownlee ang personal friendship sa Phoenix import na si James Dickey. Naging magkakampi ang dalawa sa kupunan ng Pelite Jaya sa Indonesian Basketball League. Noong 2024 ay magkasama silang nanalo ng kampyonato. Ngunit kagabi nasa magkabilang panig ng bakuran ang dalawa. Sa simula ng laban ay mainit na mainit ang 3-point shooting ng Fuel Masters. Sa pamamagitan ng matalas na sniping ni Kenneth Tapin, Jason Perkins at Richie Rivero, ayaw nilang padikitin ng mga mag-aalak. Laging may pansagot na 3-pointer ang LPG Master sa bawat pagtatangkang makalapit ang Hinebra. Kahit paano, nararamdaman ni Tim Coe na tila pagod ang kanyang mga players dahil isang araw pa lang ang nakaraan nang pahirapan sila ng Magnolia. Ngunit nag-iba ang takbo ng kwento pagdating ng second half. Sinimula na ni Justin Brownlee na idiin ang laro, depensa at opensa, laban sa Phoenix import. 9 points lang ang contribution ni JB sa buong first half, ngunit nagbuhos siya ng 21 big points sa third and fourth. May kabuuang 30 points si Justin Brownlee, 9 rebounds, 5, 2, and 1 in assists, steals, and blocks. Samantalang patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa at performance ni Arya Barrientos na nag-contribute ng 28 points, 5 rebounds, and 3 assists. Ang former MVP naman na si Scottie Thompson ay may 17 points, 6 assists at 3 agaw. Sa post-game interview, pinuri rin ni Tim Coe ang second stringers ng Hinebra na sina Ralph, Sonny Steele at Nards Pinto. Habang nasa floor ang 3 nabanggit, dito nakahabol ang Hinebra habang nagpapahinga ang kanilang mga starters. Sa post-game interview rin, inamin ni Justin Brownlee
The night before ng game, kinausap daw niya si James Dickey, "Go out there and play hard. Dahil we will go hard against you. They will not be easy on you." At mukhang inisang tabi rin ni James Dickey ang friendship nila sa oras ng laban. Tulad ng payo ni Brownlee, he played hard, indeed. Almost triple-double ang kontribusyon ng Phoenix Import, 21 points, 21 rebounds, and 9 assists. Sa stats, tinalo niya si JB, pero naiuwi naman ng Ginebra ang panalo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Edgardo Brioso from New Zealand. At sa iyo rin, Borlagatan Donald from Singapore naman ito. Ang dami nating mga nasa abroad na followers. At sa iyo rin, Remedios Mansinido. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, Daisy Kama. Sana manalo ulit mamaya. Nanalo tayo kagabi. At sa iyo rin, shout out Herminia Balingit. Laban, congratulations daw sa panalo against Magnolia. At sa iyo rin, shout out Colo Garcia. Alam ko, Jeans, kaya nyo yan. Jeans, go, go, go. At sa iyo rin, shout out Jigs Carido. Kayang-kaya raw ng Ginebra yan, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Rodante Sabida. Kaya hindi ginagamit si Japet daw inilalaan sa playoff. At sa iyo rin, Ray Arabit. Huwag sanang magkaroon ng sapuan sa pagitan ni na RJ at Scotty. At sa iyo rin, Remia Tibay. Mga Ginebra haters lang daw ang nagsasabi ng gano'n na mayroong sapawan. At sa iyo rin, shoutout Erwin Santiago. Walang rivalry kina RJ at Scotty. Iniintriga lang, sabi niya. At sa iyo rin, John 14 TV. Salamat sa suporta ninyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.